Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anjojo Nagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay March 29, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay egalitarianism. At ano ang magagawa ng mga babae sa ministry. At ang scripture po natin ngayong araw ay Luke chapter 8 verse 1 to 3. Sabi po dito, the parable of the sower. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirit and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. And sa Tagalog po, mga babaeng sumama kay Jesus. Pagkatapos nito, siya'y nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahayag ang magandang balita sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling mula sa masamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na mula sa kanyang 7 demonyo ang lumabas. Si Juana na asawa ni Chuza na katiwala ni Herodes at si Susana at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. And yung teaching number 1 po ay sabi po dito na yung egalitarianism holds that all roles and functions in the church are equally available to men and women. This view emphasizes that in Christ, there is neither male nor female, and that all believers are empowered by the Holy Spirit to serve God without gender distinction. Egalitarianism stands in contrast to complementarism, which teaches distinct roles for men and women within the church and the family. And teaching number 1 po natin is the Holy Spirit empowers all believers. Sabi po dito na yung Holy Spirit po is lahat po tayo ay na-empower ng believers. Kaya po lahat po tayo, kahit lalaki pa man po tayo or babae po tayo, pwede po tayo maglingkod sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, women are better all providing emotional support. Sabi lang po dito na yung mga babae po is mas maganda at better at providing emotionally support sa church na meron tayo. And teaching number 3, women supported Jesus and the apostles. Sabi naman po dito na yung mga kababaihan daw po is sinusupport talaga ang Jesus, pati na rin po ang mga apostles. And application number 1, recognize the value and gifts of women. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-recognize natin yung value ng isang babae na value na at gift ng isang babae dahil ito po ay bigay rin po ng ating Panginoong Diyos at wala pong inequality po sa pagiging babae or lalaki ka man na naglilingkod ka sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, unleash the power of women in the ministry. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tanggalin po natin yung mga bagay na pag-iisip po na ganyan na inequality, unleash po natin yan. And yung power ng women is kailangan sa ministry. And application number 3, start complementing, stop competing. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na gawin po natin, i-start po natin yung complementing sa ating lahat, kung babae ka man o lalaki, and
i-stop po natin, alisin po natin yung bagay na nagko-competing tayo sa church sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.